iyon yung nagme-mess up ng ating psychology. Okay? So yung tatlong bagay na yan ay kailangan nating balansihin so that we would have a very smooth and at the same time a very profitable, potentially profitable venture in trading. All right? So yan. Okay. So ano ba yung mga common emotions na nating nararanasan kapag tayo nagtitrade? So lima lamang yan. Yan yung fear, yung greed, yung hope, frustration, and of course, envy. Ayan. So pag-usapan muna natin yung fear. Fear or takot. Ito yung emotional response doon sa pag-iisip noon na ikaw or rather tayo bilang traders makaka-experience ng potential loss. Or at the same time, dahil hindi naman natin makontrol talaga ang market, yung uncertainty that the market brings, somehow nagbibigay din sa atin ng takot. Meron ba ditong hindi na natatakot? Paki-type na lang po sa baba. Yan. Yung mga hindi na natatakot, yan. Paki-react na lang po dyan kung sino na hindi natatakot. I mean, okay lang naman. So, wala talaga tayong takot. I mean, okay lang din. It's very good. Meron na tayong confidence, no? But somehow, para sa mga takot, no? Ito kasi yung mga source ng takot natin. First and foremost is, of course, yung risk or rather yung fear of losing money. Dahil syempre, may tendency kasing lumiit, no? Or mabawasan yung pera natin na ipinasok sa ating trading accounts whenever we conduct trading activity. Dahil nga naman, again, whenever the market moves, somebody is making or at the opposite end of the stick, losing money. All right? So dahil doon sa experience ninyong naranasan, siguro whenever at the time that you were learning how to trade, syempre may tendency talaga na maging masyado tayong maingat. And sometimes hesitant tayong pumasok sa trade. Kahit sinasabi na ng strategy natin or ng signal, no, na okay na pala at pwede na palang pumasok. Pero dahil nag-iingat pa, hintay muna ng confirmation, well, chances are, instead na makuha niyo opportunity, may tendency na ma-miss niyo pa siya. Alright? Okay, another thing. Meron namang kabaligtaran. Yung fear na natatakot na mawalan, meron namang fear na hindi na makakasabay. Ayan. So, meron po ba nagkapa dito? Ayan. Kapa, sa around 2019 or 2018? Meron po ba? Ayan, paki-type Y na lang po sa ating chat. Ayan, hello po mga kakapa. Nagkapa rin po ako before. Yun. Si Boss D, yun. Isa siya, no? So, medyo maaga ako noon na nakapasok. Medyo okay pa. Kaso, yung ibang tao na medyo na late na dahil nakita nila na maganda yung kitaan. I mean, let's be honest. Maganda talaga. Sobrang ganda. Ayun no, go Kappa, why sirado, di ba? Di ba? Di ba, ang ganda naman talaga yung ginawa ni Pastor, no? Pero somehow, ang naging issue is, yung mga nahuli, paano na? Di ba hindi rin sila naka-payout? So, anong tendency? Yung mga nauna, medyo swerte tayo doon, nakapwesto tayo, no? Nakarating na ng Manila yun eh. So yung mga nakauna, like yours truly, no, somehow, meron mga ano sa amin, meron bumalik, no? Meron bumalik sa akin at the time. Pero yung mga nahuli, just because na natatakot sila na, ay sayang kasi, pumasok sana ako ng ano, kasi sayang eh. Fear, yun. Sumipa ang fear of missing out. May mga panahon na, baba pa ng gold, nasa 23,000. O ngayon, nasa 26,000, pa 27 na yata. Ay, pa 2,700 na yata. So, yan. Yung mga simpleng emotions na ganyan, like, yan, fear of missing out, sometimes mangyayari sa atin kahit wala naman talagang positions na nandyan sa ating charts, no? Minsan, makikita nyo na parang meron. Like, or parang pwede pumasok ay parang may chance, ganyan. So, yun mapasok sa isip natin. Because of that, yung sa fear na yon na ang swerte naman ng mga nauna, paano naman ako? Ayan. Pwede pa ba? Makakakurot pa ba ako? Yan yung mga pumapasok sa kaisipan natin. So, somehow, syempre,
only your experience or mentor will say na syempre, tantanan mo muna yung ganong feelings. Medyo i-hold mo na muna yung ano mo, yung emotions mo, ano? Hold your horses muna. Huwag masyadong talon ng talon. Hindi porke na nakita mo, uy, meron. Sinabi ni ganito, meron. So baka meron nga. Hindi does that automatically mean na ganon. Because again, babalikan natin yung una ko sinabi at the first part of this presentation na ang trading, hindi lang yan basta akyat or bababa. Babalik tayo sa hanggang kailan at hanggang saan siya akyat at hanggang kailan at hanggang saan siya bababa. Alright? Next. Another fear is the fear of being wrong. Lahat po ba dito bago pa lang sa trading? Sino po dito yung medyo may experience na? Like 2 years in trading, ganyan, 3 years or more. Pataas na lang po, or rather patype na lang po sa baba. Kung meron na kayo 2 taong nagte-trade. Or 1 year na nagte-trade. Ayan. Meron na po ba? Ayun. Ayun, meron na. Ayun, si Boss Nars. Yan. Si Boss Marlon and Mr. Mario. Yan. Nung nagsisimula kayo, ayun, 1 year. Si Boss Dean. Ayun. So, nung nagsisimula kayo, I'm sure may mga panahon kayo na, ay, hindi, ayoko talaga pasukin kasi baka mali. In fact, pati sa mga bago ngayon na nagte-trade pa lang, may mga ganyan tayong feelings na, teka, parang hindi yata maganda yung pagkalagay ko ng support resistance ko, indicator ko yata, hindi ano. Parang iba yung sinasabi sa actual. Ayun. Ngayon, dyan din na pumapasok yung fear of being wrong. And tandaan natin, 2 years puro demo. Okay lang po yan. Alright? So yung fear of being wrong na ito, diyan siya pumapasok kasi somehow nakakalimutan natin na hindi naman na itong market na to, lalo na kung marunong naman tayo mag-risk management, forgiving naman siya. Hindi porke na nagkamali tayo, magiging sunod-sunod na yung pagkakamali or mawa-wipe out yung account natin, lalo na kung meron ka naman kayong tamang risk management in place. Huwag po kayo matakot magkamali, lalo na po kung nagsisimula kayo. Bakit? Di baling ngayon nagsisimula kayo nagkamali kaysa kapag malaki na yung funds ninyo saka kayo nagkamali ng isang buong account ang mahurot, doon kayo madadali, doon kayo mayayari. Di baling magkamali kayo sa simula. Okay lang yan. This is just a personal experience, no? Ako rin po na nagsisimula ako, takot din ako magkamali. Actually, yung una ko palang taon, hindi ako takot magkamali. Tira lang ako ng tira. Yung sumunod na taon, kabaligtaran, takot na ako magkamali. Ang problema, napakarami ko missed opportunities ngayon. Hindi ko na sinundan yung strategy yung dinevelop ko. Hindi ko sinundan yung kung anong lumalabas sa market sentiment, etc. No? Na mga bagay na nagbubuo ng strategy na na-formulate ko at the time, hindi ko na nasundan. Kasi nga, feeling ko, ay, kumita na akong konti, pwede na siguro to, aga-out na ako. Somehow, nilimit ko yung sarili ko. Pero yung SL ko, kapag natatalo ko, same pa rin. So meaning, mas malaki pa magiging ending kung talo kaysa panalo ko just because of the fear of being wrong. Alright? Okay? So kapag may questions po, feel free to use our chat box. Ayan. Ito pa yung isang takot. Uncertainty. So dahil nga po, wala namang sure sa market, no? Siyempre, very unpredictable yan. Sabi sa NFP, maganda yung balita. Bakit bumagsak yung presyo ng dollar? Sabi ng balita, ganito, ganyan. Again, pagdating po sa bagay na yan, wala po talagang sure sa market. Wala. I mean, in my 12 years, yan, wala pong sure. Ano po ba ibig ko sabihin walang sure? Kapag may nagsabi po sa inyo na guaranteed may kikitain kayo sa trade ninyo kapag sinundan nyo itong strategy to, patay. Again, if it's too good to be true, it probably is. Alright? So, kapag ganyan, no, meron talaga, puno-puno talaga ng uncertainty ang market. Actually, hindi nga alam market. Tayo nga, hindi natin masiguro na tomorrow, pag sikat ng araw, magigising tayo eh. I mean, let's be real, no? I mean, hindi naman sa hindi naman sa gusto na natin kunin tayo ni Lord. Pero ibig ko sabihin is malaki talaga ang tendency na hindi naman natin masabi kung ano mangyayari sa hinaharap. Dahil nga dun sa realization or dun sa reality na gano'n, na meron talaga na ang uncertain talaga ang market,
natatakot naman tayong mag-take ng risk. So, ang maganda siguro gawin dito para mas mag-improve ang ating trading experience is mag-exercise tayo ng risk management. Kasi the more na that you have a solid background on risk management, yung uncertainty na yan, magiging manageable lang ang magiging risk mo. Okay? Alright, so tapos na tayo sa mga takot. Dito naman tayo sa greed or pagkagahaman. Meaning this is the excessive desire for profit. Okay, marami pong tao na gustong pumaldo, ora-orada, ora mismo. Kahit ako. Yan. Galing din po tayo dyan. Alright? But the problem with this one is, syempre, ang laki ng tendency na instead na may working strategy kayo na susundan lang to the letter, ang nangyayari is kapag na-overcome tayo ng greed, gumagawa tayo ng mga impulsive decisions na hindi natin talaga dapat ginagawa. Alright? So, ano-ano ba itong mga klase ng greed na ito? First and foremost, chasing unrealistic gains. Ayan. Meron akong client before. Ang kanyang fund ay $50. Ang sabi niya, bago matapos ang buwan, kailangan $1,000 na itong $50 ko. Posible hindi. Ayan, pakitype na lang po. Posible ho ba na yung $50 ng kliyente ko maging $1,000? Yan. Di po ba parang nananaginip ng gising? Hindi. Ayun, sabi ni Kuya Will, bigyan ng jacket. Ayan. So, imposible eh. Kasi sobrang galing na niyang mag-trade na parang halos hindi siya magkamali para ma-reach yan. Sobrang hirap. In fact, madoble mo lang ang pera mo, napakalaking achievement na ito. Alright? Ayun, nilakyan ng lot size. Yun, full margin trading Ayun. So, again, kapag naghahabol tayo ng gains na ganyan, imagine pa, kung tinaya mo pa sa loto yung $50 mo, possible pa. Sa binary possible po, that is for another topic siguro, for a different day. But yeah, kung siguro $50 mo, nilagay mo sa weteg, baka, marami kang matatayaan doon. So, mas pwede pa, no? I mean, again, nangyayari kasi may tendency yung mga traders na say for example, mag-hold na position na matagal na. Dahil hindi, kaya to, akit pa yan. Just because tapos wala nang basis. Theoretically possible. Tama, theoretically possible. But practically, medyo suntok sa buwan, di ba? Ayun. Instead of following their predetermined exit, dahil doon sa strategy na kanilang ginamit, they become fixated on maximizing gains, often leading to reversals and losses. Itipong andyan na yung, sige, pwede pa to. Bullish naman yung candle eh. Pasok pa, sige. Nagle-layer na yan ng maraming trade, Hanggang sa di niya na-realize na naka 5 lots na pala siya doon sa position na yon. Sige. Tapos ang account mo, $100 to $200. So, yun yung shortcut para maubos. Alright? Okay. Next, overtrading. So, syempre, dahil nga dun sa kagustuhan natin, na makapwesto and somehow makagawa ng pera from the market, malaki ang tendency, na talaga mag-overtrade ka. Like, ang signal na binigay, 1, 2. Tapos ikaw, kita mo, uy, pwede pa yung signal. Sige, kapag pumasok ng TP1, mag-enter pa ako ng 1 para yung TP ko naman na bago sa TP2. Patay. Huwag niyo pong gagawin yun. Kasi I'm sure yung, especially, yung mga members na economy, meron kayo natatanggap na mga signals, may it be from FXRE, Abdala, etc. So, nangyayari sa inyo, sa iba sa inyo, I'm not saying lahat, ang ginagawa dahil malikot ang isip ng tao, lalo na Pilipino, di ba? So, ang tendency is nagbigay ng TP1, nagbigay ng entry, nagbigay ng SL. Ang ginawa, nag-buy na lang. Nag-buy siyang ganyan. TP1. Okay, nung nag-TP1 na, pasok kaya ako ng 1 pa, baka sakaling umakyat pa to hanggang TP2 or TP3. Fear of missing out and at the same time, overtrading. Kung nakapasok na ng 1, pwede na kayo mag-partial close doon. Pwede naman eh.
Mag-partial close kayo doon sa TP1 mo. Say for example, nag-0.03 ka. Pwede i-close mo, mag-partial close ka ng 0.01 just to lock in the profit. Akyat mo sa break-even yung SL mo, habang umaakyat pa ng TP2 yung next. Kung masaya ka na sa TP2, edi out mo na sa TP2 yung buo. Kung gusto mo pa rin talagang ipilit yung TP3, edi mag-partial close ka sa TP2 na another 0.01. Akyat mo ng TP1 yung SL mo. Tapos sa TP3 mo na ilagay yung TP mo, edi covered mo lahat. Lahat ng levels. So, pwede po mag-partial close, lalo na po kapag nakagamit kayo ng MT5. Ayan. And ideally, kung magte-trade po kayo, gumamit po kayo ng computer para mas kompleto ang features. Laptop or desktop, either way works fine. Alright? So, yan. That's one way to avoid over trading. Eto, may nasabi si Kuya Will. Sabi, pwede siya makabili ng meme coin at mag-hold ng matagal at maaga pa yung project. Profit is profit. Kuha muna, baka maging bato pa yung pera. Tama naman, sir, no? Pero siyempre, balansin nyo rin. Baka mamaya, profit naman na kinukuha mo, sobrang liit. Pero yung risk na tinetake mo, sobrang laki. Instead na kunwari, kung familiar po tayo sa risk-reward ratio, no? Ang risk-reward ratio natin na usually na 1:2, nagiging 1:0.5 na lang. Yung 0.5 yung kikitain mo. Sa ni-risk mo na 1. Huwag naman. Diba? So, kawawa tayo dyan. So, although yeah, pwede rin. Pero again, dito na papasok yung experience siguro. Kung paano ninyo haharapin yung mga ganyan na emotions natin as you go on along with trading. Alright, next. Over-leveraging. Ito na yung gumagamit na sobrang laking leverage, pero mas magandang term dito is gumagamit ng sobrang laking lot size para sa funds natin. Say for example, pasok na si trader ng $1,000. Do you think na okay sa kanya na mag one lot trade siya sa $1,000 na funding? Well, dun sa assets, pwede. Lalo na kung medyo mabagal, okay lang. Tapos medyo maliit lang yung target mong SL and TP, pwede naman. Pero kung ayun, usually yan, for $1,000, 0.01, yeah, pwede na yun. Lalo na kung mga 30 pip move lang. Tama to si Boss Glenn, sa kanya recommendation. So, again, yung lot size natin, nakadepende pa rin dun sa ating equity. No? So, kapag naman nasobrahan tayo ng exposure, ang tendency is, while sige, meron ka running profits, tapos may running losses ka rin at the same time, so eventually, baka mangyari is sobrang laki na ng loss mo, hindi na kayang i-cover ng gains mo yung mga losses mo. Lalo na kung pinatambay natin yung ating trade ng matagal. At lalo na sa mga hindi nag-ESL o hindi tumatanggap ng pagkatalo. Ayan. So, yun. So, that's one of the things na magpapakurot talaga sa kwarta. Okay. So, yan. So, next, syempre, meron din tinatawag na hope. Ito. Si hope, ito yung the desire for a positive outcome. Yun. So, syempre, lahat naman tayo, we're always hoping for the best. Sabi nga, di ba? Just, leave it to God and hope for the best. Sabi, ng kasabihan. Pero, syempre, ang tendency naman dito is magkakaroon tayo ng tinatawag na wishful thinking. Ayan. So, ano po ba ang ginagawa, Or ano nangyayari kapag nag-wishful thinking tayo? So, basically, yung trade natin, malayong-malayo na ang pinunta dahil sa katigasan ng ulo ba? Hindi katigasan. Dahil sa pag-aasam natin ng positive na outcome dyan sa trade na yan. Ayun. Ayun, hope for the best and expect the worst. Ayun. Pero nangyari, you expect the worst, hindi na nila naalala. Yung hope for the best lang lagi, Ito yung mga fighter, mga ayaw sumuko. Alright? So, yun yung tendency. So, yun nga, holding on to losing trades for an unnecessarily long time. Actually, may mga strategy na okay lang mag-hold ng losing trades, lalo na kung kayo naka-hedge. Meaning, may losing trade kayo at may profitable trade din kayo at the same time na ginawa, so medyo balance lang ang kanilang income, Income versus loss, tapos kapag somehow nag-end na ng gain, pwede mo na i-close pareha, so profit ka pa rin. Okay lang yon.
kapag nag-hedge kayo. Pero kung hindi at puro losing trade lang yung hinuhold nyo, sabi nyo, ay hindi, get pa to. Kahit bumaba na ng milya-milya, ano. So kapag ginawa yun, malaki talaga ang tendency na baka kainin lang yung account ninyo ng losing trade na yan. No? So, syempre, dahil lalo na kung hindi talaga natin kayang tanggapin ng pagkatalo, masakit talaga. No? Pero, sabi nga nung sabi nga sa The Art of War, it's okay to lose a battle with the intention to win the war. Ano ibig sabihin? Okay lang yung short-term loss. Kung ang long-term naman na vision natin is you get to live to fight another day, and at the same time, alam niyo sa sarili niyo, mababawi niyo siya in some other opportunity. Okay? Alright? Meron din naman na kinakalimutan yung paglalagay ng stop loss, or rather ultimately inuusog talaga yung stop loss. Sabi, ay mukhang mali yung signal, tatamaan na yung SL. Usog ko kaya ng konti, baka sakaling umakyat mamaya. Nako, patay. So, yun. So, again, yung purpose naman kasi ng stop loss is pigilan ang further losses. Ngayon, kung hinayaan natin yan, or rather, inalis natin yan dyan, so, inalis natin sa pwesto, yan. Malaki talaga ang tendency na itong mga stop loss na ito ay talagang instead na mag-prevent ng additional or larger losses, no, maaring yun na nga mangyari sa atin. Instead na mag-prevent, ma-enable pa. Tapos, syempre, yung isa pa is yung unrealistic na expectation. So, babalik tayo doon sa inaasam na profit, no, ng person. Sinabi, gusto ko, mag 10% ako per week. Technically, that's 40%, 44-ish% per month, no? 48 ba? 48% per month, no? Ang return. Actually, pwede yun. Medyo achievable na yun kaysa naman yung $50 kanina maging $1,000, no? But, again, so, mas maganda na rin dito na medyo grounded yung expectations natin. Because kapag malaki ang return natin, asahan natin na malaki rin ang potential risk sa ating ginagawa. Alright? So, just keep your feet on the ground when you put your expectations on trading. Alright. And ito pa, no? Frustration. So, yung frustration naman, ito naman yung napakapangit na feeling ng disappointment dahil sa mga bagay, no, sa mga resulta na hindi maganda. So, nandyan na kunwari yung kala ko madali lang ang trading, ba't sunod-sunod ang talo ko? Ayun. At the same time, ay, talo na naman ako kanina. Mali na, hindi yata okay itong signal na gamit ko. Ayun. So, nangyayari kasi tayo bilang tao, no, malaki talaga ang tendency natin na maghanap ng sisisihin. Alright? So, hindi, mali talaga yung signal eh. I mean, again, yung signal kasi tao lang din ang gumawa niya. And prone talaga yun sa pagkakamali. Kaso, nang dumating ba yung signal, ang tanong, na-filter ba natin? Tayo bilang gagamit ng signal, na-filter ba natin yung signals in such a way na umayon to do sa trading strategy na meron ako at saka yung signals, pares ba sila na sinasabi? Kung pare-pares pala sila yung sinasabi, edi mas malaki yung chance mo na tama talaga yung ginagawa mo. Pero kung wala kang filter, like blindly, no? Naglagay lang tayo ng signals dyan. Somehow, medyo yon, medyo alanganin yon kasi talaga it may natatalong signals at the time, no? There are certain times. Tapos, masama na ito dahil nga nagkamali na nga ng placement na signal, nag-revenge trading pa. Yung tipong hindi ko matanggap, natalo yung $5 ko, hahabulin ko yan sa susunod kong trade. Sige, laki natin lot size. Ayan. Sige. So, basically, no, revenge trading is not really suggested, pero nangyayari to, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Like, hindi ko matanggap, mali ako, hindi. Kailangan yung susunod kong trade, tama to, ganyan. So, dahil sa kamamadali natin na makabawi sa market,
ang tendency is, mas lalo tayong hindi nakaka-come up ng mas educated na decisions pagdating sa trading. Alright? And then, syempre, dahil nga andyan na tayo, no, nakapesto na tayo dyan, sumipa ng frustration, malaki ang tendency natin ngayon na mag-ura-uradong desisyon ng pag-trade, thus abandoning your trading plan. Yung pinaka-core strategy natin na ginagamit whenever we trade na somehow nagbigay sa atin ng magandang resulta before, pero dahil nga medyo lately na-frustrate tayo, naabandonan na natin siya. Hindi na pwedeng ganon. Parang pag-aasawa lang ang strategy. Ito na, napunta sa pag-aasawa. Ang paggagawa ng strategy, no, yun yung legal stage. Tapos pag nagkaroon na ng magandang resulta at masaya ka naman, at mukhang kinarir mo na yung strategy na yan, yun na yung pag-aasawa na tinatawag. Hindi naman pwedeng ibalik mo yung asawa mo sa magulang niya nung na-frustrate ka lang sa kanya. Or just because nagkamali, no? Yung strategy natin ay may konting mali, pwede namang i-tweak ang strategy. Pwede niya naman pag-usapan yan bilang mag-asawa. 'Di ba? Yung mga magjowa dyan, 'di ba? Nag-aaway naman kayo talaga eh. Nangyayari yun. Meron kayo disagreements. Katulad nito, it can cause frustration. The same goes for trading. Meron talagang tendency for frustration kasi siyempre naman, Diyos ko kung may gusto ka mangyari, di mo nakuha, hindi nangyari, di ba? Talagang mafufrustrate ka. Ganon din po sa trading. May mga bagay na may expectation ka, ito gusto mo. Gusto mo, dumating sa'yo, ito lang. So, siyempre, hindi talaga magmamatch. Meron talagang conflict. Nangyayari talaga yon. But it doesn't mean nasisihin natin yung nag-cause ng conflict. Dahil again, tayo naman po ang pumindot ng ating platform. Tayo ang pumindot ng ating cellphone, laptop, or computer na nag-input ng trade. Okay? At that time, yung trader na nasa likod ng strategy or signal na tinetrade natin, yan din malamang ang tinrade niya. At tao lang din yan na nagkakamali. At wala pong perfect. Kahit yung mga personal ko pong kilala na mas magagaling pang trader sa akin, dumaan na rin po sila sa ganyan. Pero wala na rin sila sinisisi. Pag mali, mali. Ganun lang talaga. Ayun. So, yun na po yung mindset. No? Alright. Next, impatience with results. Dito na pumapasok yung, yan, tama yung pag man ang signal, may strategy kang maganda, ganyan. Natapos ang buwan, Coach, 2% lang ang nagain ko ngayong buwan. Masyadong maliit. Sanay kasi ako dun sa double your money in 3 months eh. Baka naman may mali dito sa ginagawa ko. Ayan. So, basically, tandaan na lang natin, kung natapos ang buwan natin at positive tayo, maganda na yun. Maganda na po yun. Hindi ko binababa ang expectation ninyo sa trading. It's just that the reality of trading, particularly those who are really good, yung sobrang gagaling na trader, mataas na po sa kanila yung 10%. Institutional, mga bangko, mataas na po sa kanila yung 10% in a month. Yes. That's true. Kasi, sorry, nanggaling po ako sa nakipag-tie up po ako sa mga fund manager ng bangko before. And somehow, kapag nagte-trade sila ng Forex, in particular, nagsi-CFD sila, at tatatapos ang buwan nila na meron silang 8%, sinasara na nila yung libro, hindi na sila nagte-trade. Sinasara na po nila yung libro dahil ang kailangan lang kasi ni bangko is mapantayan yung annualized interest rate sa atin ngayon is roughly around 4 to 6%, depende sa bangko. And then some. Lampasan lang nila yon. Dahil yun yung pampasahod nila sa mga tao, etc. Plus, of course, yung pera ninyong pinautang at pinag-invest kung saan-saan. 8% lang po masaya na sila. Dahil alam nila na ang trading, particularly with Forex, CFDs, medyo high risk yan.
Kapag nakuha na nila yung ganun, yung 8% na yon, or sometimes kapag nakachamba sila, naka 20% sila, asahan niyo po yung bangko na yung mga fund manager ng bangko na yan, hindi na yan magte-trade ng stocks. Pag naka 20% na siya in a month, panalo na sila. Masaya na sila. Yes. Bangko po yan ha, 8%. Masayang-masaya na sila. Hindi yung mga buwan na nagto 2%, 1% lang sila, happy pa rin sila. Ayun, kasi again, kung yung ginagawa natin consistent, no? Consistent tayo sumusunod sa trading plan natin, meron tayong resulta. Magugulat po tayo, no? Yung 8% na yan, kapag sunod-sunod niyan, magugulat po kayo sa resulta. Mukha lang po maliit yan at first, no? On face value, mukha maliit ang 8%. Pero imagine niyo po kung monthly meron kayong 8-10% sa $1,000 sa pinasok ninyo. Check niyo po matapos ang taon kung magkano na yan. Tapos i-project nyo 5 years from the time na nagsimula kayo. Magugulat po kayo sa figures kasi may tinatawag na compounding. Nagko-compound yan lalo na kung hindi naman tayo gusto ko monthly mag-withdraw ko, hindi naman tayo ganoon. Kasi nasa isip natin pang retirement, pang kung anong balak natin na gawin dyan sa funds na yan, no? Tapos nag 8% kayo naman. Ay, try nyo pong ilaruin yung math para makita ninyo yung sinasabi ko. Alright. So, syempre, kung na-frustrate ka, parang jowa lang talaga to no? Meron talagang inggit. Ito na. Inggit, no? Or selos, no? Alright. Envy is a feeling, no, ng mga trader where they feel jealousy or resentment towards the success of others. Ayan. Nangyayari lamang po to kapag nakukumpara nyo yung sarili ninyo sa ibang tao. Andiyan na po yung maririnig natin na parehas naman kami ng tinrade ni Boss Nars. Bakit siya nag-profit? Ako hindi. Di ba? May mga ganong tanungan, lalo na sa isang napakalaking community katulad po ninyo, no? Meron dyan na, oh, sir, parehas naman tayo nag-trade. Sumabay naman ako. Bakit yung resulta mo positive sa akin? Hindi. Or mas malaki yung kinita mo kaysa sa kinita ko. Ayun. Madalas po mangyari yan sa mga community. Pero again, ang nangyayari po kasi is, hindi po kasi natin na-check apple to apple kung pares nga ba talaga kayo ng tinrade. Like, pares ba kayo ng entry price? Pares ba kayo ng lote? Pares ba kayo ng equity? Pares ba kayo ng leverage? Etc. etc. Dahil wala naman po talaga 1:1 na apple to apple comparison. Kapag mayroong gano'n na sabay kayo nag-execute, tapos hindi sabay ang income nyo, medyo may mali doon. Alright? And at the same time, syempre, kapag kinumpara natin yung sarili natin sa success ng iba, nakikita natin, pinost ni coach, ganyan, up na siyang 20% this month. Ako parang nasa 3% pa lang. Kakingit naman si coach, ganyan. Tapos na, hindi. Kailangan mas malaki yung profit ko kay coach kasi ganyan. Di ba? The moment na isipin na ikumpara mo ang sarili mo sa ibang tao sa trading, talo ka na kaagad. Bakit? Kasi yung taong kinagkukumpara mo sa sarili mo, malamang nakafocus lang siya sa sarili niya. At streamline niya yung strategy niya. Mas may panahon siya na gumawa ng more educated decision sa kanyang mga papasukin sa market, etc. etc. At ikaw, you spent your time hating on that person. Instead na mag-focus ka sa sarili mo. Because kapag nagtitrade tayo, while on the opposite side, no, meron kang katunggali sa presyo. Ikaw, you're buying probably, no, and somebody else out there is selling at the same time as you. But hindi mo naman siya kilala eh. Ang kakompetensya mo lang dito ay yung sarili mo at yung merkado. Yung merkado, wala ka na magawa dyan. The market will always prevail. Hindi mo siya pwedeng kalabanin. So, ang gagawin mo is, yung sarili natin ang ating ayusin. Okay? Kung ikukumparahan ka naman, ang gawin ng comparison is yung previous performance mo. Sarili lang natin ang ating pagkakumparahan. Yung previous selves natin. Always strive to be better every single day. Because
while I've been in this industry for so long, hindi pa rin po ako tumitigil, kakaaral, kakabasa kung anong dapat kong gawin bilang trader. And of course, as in this case, no, as a guest lecturer or a guest speaker, no, syempre kailangan ko rin mag-prepare. Kailangan ko rin i-maintain yung knowledge ko to keep myself updated para updated din na information binibigay ko. Ayan. Saan kayo kumukuha ng basis nyo sa percentage? Every trade po ba or sa total amount ng puhunan? Percentage po ng puhunan. Pero ang basis po noon usually is, syempre, yung resulta natin. Based on the puhunan provided. Na yun. Okay? So, dahil nga, nainggit tayo, porque na sinabi ni yung pinagkukumparahan natin, no? Porque na sinabi, ay, simple lang naman, kaya ako na-achieve yung profit na yan kasi gumawa ako ng ganito, ito yung ginawa ko, ganyan. Eh may strategy ka na, tapos kinalimutan mo lang. That's just because mas kumikita siya sa strategy niya. Tapos yung pala, no, marketing lang pala ang lahat. Diba? Tapos iniwan mo yung strategy mo na kumikita ka. So, ayun. May mga ganong instances, no, na nakita tayo. Tapos syempre, meron din naman nagmamadaling humabol. Hindi naman po ito karera. Trading is not a sprint. No? It's a marathon. Marathon kasi long run po ang titingnan natin. Matagalan. Hindi pagka-trade mo, trade ka, simula ka mag-trade ngayon, bukas milyonaryo ka. Malabo pa po sa tinta ng posisyon. Okay? So, basically, pagdating sa pagtitrade, no, slow and steady wins the race. Sabi nga. Importante, consistency. Hindi yung palakihan ng profits agad-agad, ora-orada. Hindi, may competition kami sa team, kailangan. More often than not, yung mga nangangarera, sila po yung nag-risk ng sobra-sobra na hindi naman talaga dapat. Which in the end, mayayari kayo ng market. The market will catch up to you. Yan. Yun, consistency is key. Tama po. Ayun. So, syempre, hindi naman puro sermon. Nangabutin natin. Kailangan may tips din. Alright. Mahirap yung puro sermon, no? Alright. So, what are some psychological tips, no? Para na may iwan naman natin sa ating mga attendees ngayong gabi. First and foremost, education is key. Consistency is key, yes. Also education. Kailangan sa ating sarili mismo, ina-update natin ang ating mga sarili as frequent as possible. Wait lang. 3 beses ako nasunugan dahil sa pagmamadali ko. Yes po. Sabi nga nila, kung sino pa yung tumakbo mabilis, pag natinek, ay, malalim. Sigurado. Alright? So, kabamadali po usually. Kahit ako, personally, nung nagsisimula po ako, I'm not just gonna say the exact figures, pero I've lost 7 figures. In Philippine pesos naman, no? 7 figures when I was starting out in trading, no? Dahil sa kamamadali. Yan. So, wala po ako kasi strategy doon. Basta alam ko, buy sell, yun na. Yun. First 2 years ko, ganyan nangyari sa akin. Alright? Yes, beginner's mindset yan, sir. Yan, pagmamadali. No? So, sabi nga ng isang Filipino philosopher, huwag ka magmadali. Ikaw ang hari. Yan. Sa trading, wala kang boss dito. Ikaw ang boss. Alright? You are the boss of your own account. So whatever happens to that account, you are responsible. Dahil ikaw ang boss eh. Ikaw ang hari dyan sa yung trading account. Okay? Alright. So again, educate yourself. This is the first step. No? So whenever you increase your knowledge about trading, syempre, trading strategies, market conditions, and of course, risk management, syempre nasa yung strategy natin tsaka risk management. The more competent you are in doing your trading the more confident you become. There's a difference between competency and confidence. Competence, galing. Confidence, tiwala sa sarili. Mas pagtitiwalaan mo sarili mo kapag naging conscious ka na ikaw ay competent na person pagdating sa trading.
mas lalo kang hindi naman gaganahan, no? Mas lalo kang magkakakumpiyansa sa mga trades na pinapasok mo. Makakalimutan mo na ngayon yung fear element. Okay? Ma-address mo na yung takot mo because of market uncertainties, no? So, yung ano lang naman yung pag mas lalong lumupang nyo pa na naintindihan ang market as it moves, ganyan, mas lalo rin tayo magkakaroon ng kumpiyansa sa mga decisions na gagawin natin involving trading. Okay. Next, syempre, pag natuto na tayo, eventually, we'll come up with your own trading plan. Dito na pumapasok yung strategy natin, yung mga gagawin natin, etc., etc., etc. Gumawa po tayo ng plano. Because sabi nga ng I forgot kung sino nagsabi nito, but sabi is, failing to plan is planning to fail. Kung wala tayong plano, tayo nagpaplanong, maging ano ba yung failure sa Tagalog? Malugi, bumagsak, masunog, kanya. Yon. Si Einstein ba yon? Salamat po. Ayun, John Maxwell. Yeah, pwede, no? I think si John Maxwell nga. Failing to plan is planning to fail. No? So, dahil nga doon, kailangan meron tayong trading plan. Kailangan pinaplano natin kung paano natin i-approach ang trading sa araw na yon. Andiyan na yung fine, papasok ang signal. Okay, papasok ang signal. Tingnan natin yun sa chart. Ano ba ang pang filter natin dyan sa signal na yan? Okay, so sabi dito, overbought na daw. Pero sabi ng signal, mag-sell. Oh, overbought, meaning selling signal yon. Tapos, somehow, sinabi ng signal, sell. Oh, okay, aligned yung dalawa. O, tingnan natin ang fundamental. Si balita ba? Walang maganda. O, di babagsak nga. O, di sige, pasok. Eh, di tapos. Meron ka ng trading plan. Simple as that. Lagyan mo na lang siguro ng lot size management, no? Yung risk management mo. Ayun. So, yun. So, if you develop your own trading plan, eventually kasi as you go on along educating yourself, magkakaroon kayo nito. Lalo na sa isang napakalaking community katulad ng economy, no? Of course, FX Robot Empire, pati si Boss Nars, no? Rin yung community, no? I'm sure marami kayong makikilalang tao na may kanya-kanyang trading plan along the way and they will share what works for them. Tapos kayo naman, lalo na kung wala pa naman talaga kayong trading plan, try nyo. Try nyo lang. If it works, it works. Alright? Kapag hindi, edi give yourself some time. Like a couple of weeks, hindi talaga, edi move on ka sa susunod. Right. Next, start small. Dahil hindi naman siyempre lahat ng trader, no, ina-expect natin talaga na talagang sasagad, no? Kasi ayaw naman natin noon na sumagad yung person. In fact, this is a very recent experience. Meron tayong client, no, sa XS na humahagulgul sa akin. Kasi yung mentor daw niya, pinabayaan daw siya. Pinabayaan siya in such a way na yung mga signals na gumawa ng sariling signal, yung gumagawa ng signal, di rin pala marunong. Ngayon, ang ginawa, nag-invest siya ng $2,000 of her last money. Like literal last money, retirement money niya yun. Nasa ibang bansa siya, yung kalala sabihin kung saan. Pero nasa ibang bansa siya, last $2,000 na niya. Dahil citizen na siya ng bansang yun, pero Pilipino to ha. Taga Mindanao din actually. Last money niya $2,000. Pinasok niya sa broker. Tapos, ayun, tinrade niya. Ang problema, yung pinanggalingan naman ng strategy niya, hindi maganda. Hindi siya nagmanara, hindi siya hindi siya gumamit ng tools. Tapos umiiyak sa akin. Sabi, Boss Carl, anong gagawin ko? Naubos na yung $2,000 ko. Ito yung kahuli-huli ang pera ko. Binubuhay lang ako ng gobyerno kasi citizen ako dito, ganyan, pero wala na akong perang extra, sakto lang yung pera kong yan. Wala naman tayong magawa. Anong gagawin ko, di ba? Paano kibab? Di ba? Medyo too late na nag-usap kami. So, basically, no, I'm not saying, no, na by start small, lahat kayo mag $100, ganyan. Kasi magkakaiba naman tayo ng category ng small. I'm sure meron dyan, mga closet billionaire, ano? Yes po,
Tama kayo, Sir Arnel, no? 100 something thousand pesos siya. 112, if I'm not mistaken. 112,000 pesos at that time. Or 116 pa kasi nag-58. Ayun. So, actually, yung capital na yun, tama na yun. Yun yung tama, yun yung mga average capital ng mga trader na talagang talagang seryoso. Tama naman yan. Pero nasobrahan siya ng pagsiseryoso, nagsisimula pa lang siya. Alam niyo, parang nag-aral ka ng music, no? Yung first time mong dinala sa music lesson ng yung kunwari, anak natin, ganyan. Yung first time mo pinadala sa music lesson. Nagle-lesson pa lang siya, hindi mo pa naman talaga alam kung talaga para sa kanya o hindi, binilang mo na ng drum set. Ano nangyari sa drum set? Hindi nasa bahay lang, inamag kasi hindi ginamit, kasi hindi nga natuwa yung bata sa drums. Pero nauna ng pagbili ng drum set. Yun po yung nangyari sa kanya. So, by small, no, kayo na po mag-determine kung ano yung small sa inyo. Basically, never invest never invest an amount that you are not willing to lose. Lalo na po kung nagsisimula tayo. Ngayon, balansihin naman natin. On the other side of the coin, may nagsabi, ay, kaya pala dapat tama, nag-demo account na lang ako. Hindi rin maganda ang puro demo. Bakit? Sige. Ganito po yon. Dahil kapag nag-demo tayo na nag-demo, chances are, kapag nag-live na, chances are lahat ng emotions na binanggit natin kanina, yung 5, kahit wala na yung envy, no? Yung fear, yung greed, yung frustration, at yung hope, lahat yan sisipa ng sabay-sabay sa'yo. Kapag matagal ka nakademo, tas first time mo magla-live, yun. So, anong suggestion para balansehin? Di, try nyo mag-set account. If you're with access.com, no, meron tayong set account na yung $10 mo, it can be times 100 siya, so magiging 1,000 US cents siya. So at least, yung play money nyo, ayun. Meron kayo play money, basically. What's $10, di ba? That's about 550 pesos, 560. Hindi nyo po random yun. Pero, alam nyo sa sarili nyo that you're actually risking money. And it will not mess up your psychology. At ngayon pa lang, sa early onset, no, alam nyo sa sarili nyo kung paano kayo mag-react kapag actually nawawalan na kayo ng pera. Okay? Ayun. Banned ako sa XS2 accounts banned. Nako sir, usap tayo mamaya. I-raise nyo po kay Boss Nars mamaya, no? Para pag-usapan natin. Ayan. So, kasi yun nga, again, mahirap yung puro demo. Dahil kumita ka man sa demo, edi try natin gumawa ng demo withdrawal. Napambili natin ng demo house, demo car, pambayad ng demo bills, no? Para sa ating demo life, no? Mahirap naman yun. Tayo pa natin yung Sim City ba yun? Yung nilalaro ng mga bata na parang yung may buhay na Sa ayun, sa ating demo world, sabi ni Boss Ronel. So mahirap na puro demo. Alright? So, I mean, I'm not saying this, I'm saying this na my mindset kasi is always this sa fact na kailangan at an early onset, alam niyo na po yung pinapasok ninyo. Hindi yung ang demo kasi talaga, ginawa po yan para alam niyo lang kung saan kayo pumindot. Kung magkamali man kayo, wala lang. Kung paano kayo mag-place ng trade, ganyan. Demo land. Konti na lang po, ano na yan konti na lang, K-pop na yan, demo lang. Alright. So, ayun. So, yeah, I mean, okay lang naman po mag-demo. Yan. Ayan, nice to do live na mag-set account muna. Tama po kayo, madam. No? Mag-set muna kayo, lalo na kung hindi pa naman kayo confident. Pero kapag nakita nyo na in a month's time or 2 months or 3 months siguro, at makita ninyo na somehow significant yung nagiging progress ninyo, lalo na kapag nakabuo na kayo ng strategy ninyo, baka kailangan ng i-standard yan. Kailangan ng i-elevate to the next level. Kasi kung napapansin ninyo, again, yung emotions talaga, it's a very hard battle, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Kaya siguro ito yung pinaunang session sa akin ni Boss Nars, no? Kasi ito talaga, yung pinakamabigat na part, yung pagkilala sa ating sarili. Ayun, kampante ka doon kahit magkamali. Tama kayo dyan, madam. Alright? So, start small.
Ayan, sa dami ng strat, nalito na minsan. Yes, kasi again, the more complicated your strategy gets, mas talo kayo maguguluhan. Kaya minsan, simple is best, no? So, konting pang filter lang siguro ng signals sa ngayon. Total, meron naman kayong signals na natatanggap. Filterin nyo lang yung signals. Ayun na. Ayan. Wala strat na simple lang. Sa bagay, may kanya-kanya naman po tayo ng level ng pagiging simple. It may be simple to me, but to somebody else, hindi. So, yeah, I mean, yeah, I agree na may mga strat na while I may call simple, it may not be simple to you. So, and likewise, no, pag kayo naman may simple sa inyo, hindi rin maaaring simple sa akin. So, to each their own, no, pagdating na dyan sa part na yan. But again, start small. Wag po tayo mag-all-in kaagad. Alright, next. Set realistic goals. Babalik po tayo doon sa $50 na gusto maging $1,000 in less than a month. In a month's time. Ayan. So, yun nga. So, just be grounded, no? And establish clear and achievable goals. Mahirap yung goals natin, Diyos ko. Yun nga, babalikan natin si $50 na gusto maging $1,000 in a month's time. Medyo imposible yon. Alright, sabi ni Boss Raymond, paano sa mirror, sir? Pwede din po ba cent or standard agad? Yung part na yan, hindi po ako 100% sure. Hindi po ako private. Kaya si Boss Lars, mas alam niya. I'll answer that. Yes, pwede naman. Actually, merong sa atin kasi sa FXRE, we have a mirror trade, which usually we use xs.com. So it's a very valid point na yes, pwede tayong isend. Which is we recommend kapag ka nasa mga around 100 USD or 200 USD, yung ganun lang. So mas maganda send account kasi mas mataas yung ano natin yung to play around with the lot sizes. Lalo na kapag ka yung iba kasi gusto nila gold at the same time currencies pinagsabay. So ideally, just like yung magandang explanation ni Coach Carlo, so mag-send muna. Pwede. To answer that question, yes, pwede. Ayun, salamat Sir Nars, no? Ayun, so pwede pala. Hindi ako aware, pasensya na. Kasi, meron kasing, maganda yun mirroring actually. Ino-automate na yung mga bagay-bagay. So, you don't really have to follow, no? Pero, eventually din, kakailanganin nyo matuto kung paano ginagawa nga naman yung mga bagay na yan. Siyempre, para alam nyo rin, no? Kung bakit nangyayari yung ganyan trades, ganito resulta, etc. Alright? Next, maintain a journal. Ito na yung mga karir. Maganda po yan kapag gusto nyo i-review din ang history ninyo, mag-maintain kayo ng journal. Excel sheet lang yan. Tapos type nyo dyan yung entry, exit, anong mga naramdaman mo nung panahon na yun, bakit mo tinake yan, ang sabi ng indicators mo, ganito, etc. etc. Yan. So far kayo po ang gagawa nito. So, just document everything, no, sa ginawa niyong trade, and you will be surprised kapag ni-review nyo, bumalik na po, binalikan nyo po yan data na ginawa ninyong journal, magugulat kayo, magiging very helpful siya. Kasi alam nyo na kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay. Nag-trade ako during NFT. Tapos ang nangyari, nalugi ako ng NFT kasi ganito ginawa ko, ganyan. Eh di come next NFT, di mo na ulitin yun. Kasi kung siyempre, again, pag hindi nakasulat, no, hindi nakasave somewhere, nakakalimutan natin. Hindi ko na nga alam kung anong kinain ko last week. Yung tinrade ko pa kaya anong NFT nung huli. Malamang sa malamang, nakakalimutan na natin yan. So, which is why importante na may journal tayo. And be honest, no? Whenever you're, kasi ikaw lang naman mag-isa magbabasa niyan eh. Ang importante lang, syempre, may journal ka. At syempre, kaagapay mo siya sa pag-trade. Alright? Okay, next. Focus on your journey. So, para tayong mga kabayo, no, na may mga kalesa, nilalagyan ng tawag doon, yan nilalagay dito ng kabayo para sa diretso lang ang tingin niya. Focus ka lang sa sarili mo. Kung meron ka man makita na mas successful sa'yo na trader, ganun talaga. There are better and greater persons than ourselves. Maraming mas magaling. In fact, ako kahit ang tagal ko na sa industry, may mas bago ngayon, mas bago pa sa akin, na mas magaling pa sa akin.
tanggap ko yun. Ganun talaga. Because in trading, again, sobrang dami. Each and every one of us has our own unique path. Maari iba sa inyo, ay, di pa ako nasusunog sa trading. Magandang sign yan. Kasi ako nasunog na. Nasunog, as in talaga, sunog, tostado. Hurot kung hurot. May utang pa. So, ayun, nangyari na sa akin yun. Galing na po ako doon. So, basta mag-concentrate lang kayo sa personal goals ninyo, sa mga gusto ninyo mangyari, at eventually sa gusto niyo pang marating. And fine-tune ninyo ang strategy na gagawin ninyo every single time. Pero na siguro kung sabay. Tama din naman, Boss Raymond. Pero siyempre, this is business. Medyo sentimental yung gusto mong mangyari na sabay-sabay ang angat. Sabay-sabay ang angat in such a way na pare-pares kayo umaangat. Magkakaiba lang ng pacing. Maaaring may mauna, parang convoy lang yan. Pag may nag-convoy, may mga panahon na nauuna, mayroong panahon na natatraffic yung ibang kasama natin sa convoy. Ganun talaga. Hindi lahat sabay-sabay literal na 1:1 ng journey. And syempre, isang tao na nagtitrade. Ayun. Pero yung sabay-sabay na angat, the good thing about you guys being in a community, yung sabay-sabay na sinasabi ni Boss Raymond, posibleng-posible. Though magkakaiba kayo ng results, no? Varying ang results natin. Pero kung sabay-sabay na pag-angat, posible yan. Lalo na kung isa lang ang kumpas ninyo. Alright? And concentrate on the execution of your trading plan rather than the outcome of individual trades. Ayan. So, yun. I mean, sa mirror and actual trading. Uy, pwede yan. Actually, pwede yan. Kaya lang, laging nauuna ang bato sa mirror kesa dun sa bato ng signal sa FXRE. Sa napansin ko. Ayun. Observation ko lang naman to. Lagi na una yung trade bago yung signal. So, yan. That means nagmi-mirror din si Coach Ay, Carl. hindi. May na-observe kasi ako account na, siyempre ako, yung ibang account kasi nakikita ko eh. So, sa access ko, somehow, yung mga naka-access dyan, hello, siyempre di ko naman pakikilaman, hindi na ko sasabihin no, kung ano nangyari. Pero may mga account ako nakita, nag-trade na, tapos nakita ko yung signal, hindi pa lumalabas. Una yung trading bago yung signal. Ayan. So, which yun naman yung advantage ng mirror. Lagi siya nauna. Okay? So, yun nga. Kung sabay naman yun, ang galing. Magsado na kayo magaling pag ganon. Medyo ano rin. Kasi syempre, per millisecond, nagpapalit-palit ng price eh. Okay? Alright. And of course, syempre, kailangan matuto tayong kontrolin ang ating mga sarili. Kahit na anong inis mo. So, parang asawa lang yan eh. Kahit na anong inis mo, kahit na anong buwisit mo, kahit gaanong pagod mo, etc., etc. Pagdating sa gabi, lalo na kung in good terms naman kayo or relatively in good terms naman kayo, sa iisang bubong pa rin kayo, tutuloy. Kaya, I mean, lalo na kung talaga nag-i-stick tayo no, sa ginagawa natin. No? May self-control tayo dapat na ini-exercise. Lagi natin master ang ating sarili at tanggapin ang ating mga flaws. No? Yung mga flaws natin sa trading, yan. Tapos, syempre, maghanap na rin tayo ng paraan paano i-correct itong mga flaws na ito. And never forget to trade within your system. Okay? Ayan. Ito pa, no? Be accountable. Keep an open mind. So be accountable sa trades natin because remember, sino po ba ang nagpipipindot dyan sa ating mga platform? Hindi po ba tayo rin? Tayo po ang nag-execute ng trade. Kahit yung mali, yung signal po hindi maganda. Again, tayo po ang nagpipindot. Okay? So, paano po ma-prevent yon? Nabanggit ko na kanina, gumawa po kayo ng system para ma-filter ang mga signals na natatanggap natin. Alright? And then, of course, adapt accordingly. Alright? Wala po tayo sisisihin sa trading kung hindi ang ating mga sarili. Dahil tayo po ang papasok dyan. Alright? And of course, syempre, kapag na-stress ka na sa trading activity mo, kasi nangyayari talaga, may lose streak ka, na 3 sunod-sunod na talo ka, okay lang na magpahinga ng konti. Say for example, alas 3 pa lang ng hapon, yung pangatlong signal, medyo na-frustrated na, pahinga ka muna nung araw na yun.
Pahinga ka na muna. Okay lang yun. Maglibang ka, pag-usap ka dyan sa mga, sa mga amigo-amiga mo, chill-chill ka muna, kape-kape ka muna, Starbucks ka muna, or whatever, no? Chill ka muna. Magdahilayan ka muna siguro para talagang malamig, no? Ayan, chill ka muna. Ba't mo Because alam, again, sir? kaya nga sir namiss ko na eh. Ayan. So, chill muna. Wag natin ipilit. Kasi sometimes, no, yung titig natin sa chart on a daily basis, biglang sasagi sa isip natin na, huy, mukhang aakyat. Baka pwede pa. Nako, ayan na yung makakaaning, Diyos ko. Ang laking problema niyan. Yung walang posisyon, feeling mo magkakaroon, ay nako, don't. So, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. So, medyo mag-ilag-ilag muna kayo sa pagtingin ng chart, pagtingin ng signal. I-mute nyo muna yung Telegram, bukas na. Okay? Bukas na. Okay lang yun. Alright? So, wag sabi nga wag ka maghukay ng bibi nga, napapasukan mo rin eventually. So, hayaan mo lang. Chill ka lang. Okay? Next. Siyempre, kapag kumita naman tayo, reward yourself din. Hindi puro deposit ang gagawin kasi puro sunog. Withdraw din ng income. Hindi pwedeng hindi pwedeng, wala lang. I mean, wala lang. Naging habit ko na mag-deposit kasi natatalo ako eh. Gusto ko ma-recover yung account kong trade. Huwag ganun. Kailangan kapag nag-income tayo at naging significant na, for example, at the end of the month, no, you ended the month on a positive. Tapos somehow, meron ka naisipan na paglaanan, gusto mo magbakasyon, mag-chill ka lang, and all that, no? By all means, go ahead. Okay lang yun, mag-withdraw ka. Magpahinga ka, mag-beach ka, yun nga, magdahilayan ka man lang, ganyan, mag-abroad ka, kung talagang pang-abroad ka nakakuha from trading, by all means, i-reward niyo yung mga sarili ninyo because this is one way to reinforce positive behavior na na-maintain ninyo for that particular period. Okay? At tandaan natin, no? Siguro one of the parting words na lang, tandaan natin na meron tayong kanya-kanyang dahilan kung bakit tayo pumasok sa trading. At wag natin yung kalimutan. Whenever we execute trades and whenever we withdraw our profits, wag nyo balik-balikan ninyo ang dahilan ninyo kung bakit nga ba kayo nagsimula ng trading in the first place. Because that will be your guiding principle para maitawid ang investment na ito. Alright. And with that said, maraming salamat po sa pakikinig. Again, this is Carlo Rivera from XS.com. Thank you so much. And I hand you Wow. over to Boss Nars. Wow, guys, palakpak naman dyan, no? Sinong naniniwala at na grabe talaga yung very powerful yung presentation tonight. Kasi it boils down everything talaga sa psychology. Palakpak naman dyan, kahit sa comment lang. Guys, we still have a little bit of time. But before guys, mag-Q&A, can we have a picture taking muna? Because alam ko naman si Coach Carl, kailangan din natin mag-picture taking for documentation purposes. All right? So, Coach Carl, while mag-picture taking tayo, meron kayong event sa Davao? Would you like to plug in? Ayun. Actually, hindi siya event. No? That is the Traders Fair. We are the global sponsor for the event. However, magulo kasi yung Traders Fair. No? So, Yes. for those who are looking to meet myself and the team, no, we would be arriving in Davao on the 25th of the month. And we would be staying at Dusit Hotel. We can meet on the 25th ng gabi or 26th ng gabi. 27 kasi ng afternoon, paalis kami tapos may pupuntahan pa kami may pupuntahan kami in the morning. Unfortunately, Davao. However, we are in the stage na sa Dusit po. Dusit. Malapit sa airport. Waterfront. Yes, banda. Okay. So, ayun. So, yung mga gusto makipag-meet sa atin, no problem, no? We are open to meet you on the 25th ng gabi or 26th ng gabi. Ayan. Alright. So, guys, feel baka free. may mga sorry po.
Guys, baka may mga question po kayo while still Coach Carlo is here. So, yeah, pwede nating, before siya pakawalan, so pwede Ayun, nating may question na, i-address yung boss. mga concern. Ayun, instead of putting stop loss, why not use hedging? Alright, sabi ni Boss Dean. Ayan, tukayo. Ayun. So basically, when you say hedging, para po sa kalaman, no, ng ating ibang members, yun po yung pagte-trade in the opposite direction ng existing trade natin, na naunang trade. Okay. So ganito po yun, no? There are different types of hedging kasi. There is a direct hedge, merong indirect hedge, merong correlation hedge, napakaraming hedge. So while it's a topic for a different day, no? Sagutin na Yes, lang yes. natin to directly. Kung nag-i-scalp po tayo, there is no use na gumamit po tayo ng hedging. Kasi karamihan po na signal sa binabato ay scalping. Kung nasa ano tayo, kung say ano tayo, swing trader tayo, ganyan, then that's the time na pwede kayo mag-hedge. Okay naman po mag-hedge actually. I mean, I'm not against it. In fact, ako ginagamit ko rin ang hedging. Especially kung meron akong position na alam ko na in the long term, babalik pa, ganyan. Kasi nga, meron akong pinanghawakan na data. Not because emotionally driven, no? Meron akong data kasi. So, pwede ko talagang gawin si hedging. So, ayun. So, which is why hedging is also okay as another alternative to putting a stop loss, no? Yun nga lang, on the flip side, syempre, if there are certain things to consider, there are certain things to consider when you want to exercise hedging, which is number one, your trading capital, your equity. Mahirap mag-hedge na $100 lang po ang pera natin. Masusunog po yan sa hedge. Kahit sabihin natin na somehow hindi, kasi yung equal lang naman yung magiging loss mo, ganyan. Pero yung margin po kasi kinakain kapag nag-approach ng 20%, magsisimula na po mag-stop out yan. Because alam ka namang habang naka-hedge tayo, hindi tayo mag-trade ng ibang asset. Hindi naman pwede yun. Eh, nakatambay na nga yung trade mo sa kabila, di ba? Tapos hindi ka pa magte-trade. So, hindi pwede. Laging multiple trades ang gagawin mo kapag nag-hedging strategy ka. So, dapat medyo significant, no, yung iyong equity. Plus, usually, kapag nag-hedge ka, if you're hedging to profit, hindi ka naman mag-hedge ng 1:1 ang lot size. Dahil pag nag-hedge ka ng 1:1 lot size, whether umakyat yan or bumagsak, no, kung alin man ang tamang direksyon, may loss ka pa rin na tinitignan. That is the distance between your opening ng buy mo at saka yung opening ng sell position mo. That is still your loss. Loss pa rin yun. Kung parehas kayo na lot size. So, dapat magkaiba. No? Yun lang naman ang mga basic, no, ng hedging. Pero syempre, mas marami pa tayong mga bagay na dapat pag-usapan if there will come a point na pag-uusapan na natin ang mga advanced strategies, particularly hedging. Alright? All So, right. yun lang na muna. Yeah, I think Ito. that's good. Guys, newbie questions are allowed. Coach Yes. Card, you mentioned earlier about yung sa institutional trader. Yeah. Now, I would like to address also sa mga new trader, lalo na yung mga baguhan talaga. Ano ba yung saan sila masaya with regards to equity gain? Kasi kung ako tatanungin, kung nag-survive lang yung capital mo first month, masaya na ako. Kasi based on my experience, yung beses ako naghabit ng deposit talaga. So, ano ba based sa data? Oh, just to give like benchmark na lang sa mga new. Kapag kayong equity gain mo, nag-grow siya ng like what? 2%, 3%, 10%? Is it good enough or para may idea din sila sa sa resulta nila? Okay. Ito kasi, alam naman natin lahat, no? Lahat naman tayo may kanya-kanyang targets. Okay. Institutionally speaking, anything that goes beyond 2% is already good. 8% is the target while anything beyond it is good. Institutionally speaking. Yung mga malalakihan ng pera. Kasi kung ang hinahawakan nilang pera is $40 billion, kumita ng 2%, magkano yun? Right? So that's about $200 million in a month. Na ilang trade lang ang ginawa nila. That's how institutional traders work.
sobrang laking pera nun. Life-changing amount yun. Kahit papunta sa isang pamilya, $200 million, tapos na po ang boxing niya. So, for them, hindi nila kailangan ng sobrang laki. Kasi ang fund management kasi ganito, lalo na sa mga bangko, no? Meron niya isang malaking pie ng pool ng funds, no? Say $100 million or $100 billion rather. Sa $100 billion na yon na assets ng bangko, no, certain percentage lang doon yung lalagay nila sa mga high risk katulad ng forex. Certain percentage na allocate nila sa stocks, etc., etc., etc. Kapag lumaki yung total na yan, ang total ng sa high risk na lang, no, masaya na sila sa 2% dyan. Kasi yun lang naman ang pambuffer nila, assuming na yung kanilang common assets sa tinetrade is hindi kayang habulin yung profit targets. Yeah, yeah. While Coach Carl is lumabas, ako muna yung pumasok. Coach Carl, pumasok ako, medyo nahinto yung Sige, connection. boss. Ay, I'd like nahinto to ba? address this one. Sige. May ano kasi question si Sir Ariel na 100 USD lang puhunan. Okay lang ba yung income na for 1 month is only 10 USD? Ito naman yung perspective ko. Guys, iba-iba yung iba-iba yung perspective, iba-iba yung strategy. All right. So so actually guys, let's say for example you are new, bago ka pa lang, and then you want to learn. So for me, yung 100 USD mo tapos kumikita ng 10%, for me it's already success. Kasi ang goal talaga natin dito, first month, 2 months, or even 6 months, ang goal talaga natin dito, first is to learn how to trade technically, and then along the way, we learn how to trade and develop winning strategy. So, yung sabi kanina ni Coach Charles na, kahit simple lang, kahit simpleng pag-timing lang, galing sa Telegram, Signal, papunta doon sa MT5 natin, or kung paano natin execute yung trade, yung kahit basic timing lang. So, para sa akin, that's a very good win. Good win. Bakit po? Ito kasi po, based on my experience, kapag ka nandyan pa yung capital ko for 1 month, masaya na ako niyan. Kasi if ever na lose ako, iisipin ko na lang na tuition ko yon para matutunan ko yung trading. Alright? Now, I understand that bakit kayo nagte-trade? Because to earn money. That's true. I like that. Kasi tayo naman lahat, gano'n naman talaga yung goal natin. Pero guys, madali lang tayong kumita ng pera kapag ka na-develop na natin. Una, natuto na tayo kung paano. Nalaman natin yung psychological aspect in trading, which is a very, very, very big part of the game. At saka na-develop natin yung winning strategy. Now, let's go to earning. Now, kapag ka na-learn na natin, may goal na tayo, so you can scale your business. Now, please understand that Forex is business. Diba? So, syempre, kung 100 USD lang yung capital mo, so sabi nga kanina ni Coach Carl rather, na syempre, it's very theoretically, pwede nating mahit yung 1,000. Pero along the way, lalo na bago pa tayo, and then you want to chase for donkeys, that's the term, you want to chase donkeys, and then mas lalong nare-risk yung capital natin. Are you with me? So, of course, if you continuously, let's say for example, I'll take your 10%, although that's a very big success already. I take your 10%. Halimbawa, yung 10% mo regularly nakuha mo na. So, you can scale it. Do the math. You want to add your equity. Of course, this is business. So, equity is equity in business. Siyempre, di ba? So, actually, ang goal natin, guys, is para mapalaki natin yung equity natin. Hindi yung ganun ka, kumbaga, kukunin natin yung holy grail or i-flip natin yung pera kaagad. That's so risky, especially for yung baguhan pa lang. Para sa akin, 10% ng 100 USD, that's not for me, that's not the value of success there. For me, yung na-develop mo yung winning strategy mo, nakuha mo yung 10% mo, at saka natuto ka kung paano manalo sa trading. So,
that's for me. Success na yung para sa akin. So you can scale lang naman in the future. Madali lang naman. Lalo na alam mo na kung paano ipanalo yung trade mo. Alright? How about you, coach? Medyo na seryoso ah. Hindi sir, kasi ginawa ko, tinype ko na lang yung ibang nireplyan ko dito na mga may concern eh. Yan. Eto, may tanong si ano. Actually yung $10, if you're going to look at it in a percentage basis, that's already 10%. Sobrang galing mo na nun. You're trading like an institutional trader. Pero imagine niyo, let's put it into perspective, no. $100 na nilagay, kumita ng 10%. Kung $1,000 yan, 100 yung kinita mo. Kung $10,000 yan, kalahating milyon, may 50 mil ka. Ganun natin siya tignan. Kasi percentage is ano eh. Ang percentage kasi, sobrang ano, percentage wise, sobrang ganda ng 10%. In fact, kung meron strategy ngayon na or rather bangko na consistently bibigay sa akin ng 10%, lahat ng pera ko doon ko pinasok. Hindi na ako mag-trade. Kasi sure yun eh. I mean, di naman sure, no? Pero somehow, yung 10% na yan, try nyo i-compute ng 1 year na annualized ng 10% per month. Tignan nyo, double your money in ilang months, in less than 5 months yan. Or in 5 months, more or less. Yeah. Sir, may question lang dito. This is a mirror trade, so I'll answer this one. Sige, Sir boss. Nars, mirror trading ako na okay na yung pag-set up ko. Kahapon. So yung mirror trade kasi, lalo na medyo maraming naka-line up, it will take 1 day, sometimes 2 days. But even if, usually naman nagme-message sila. Let's say na set up kahapon ng hapon. Let's say. So I understand baka hindi mo na activate kasi may high impact news naman kahapon. So and it's Friday. So well, it's not good to start on Friday evening. Maybe it's good to start on Monday morning. So ganun naman. So check na lang. However, I still want to follow up this one. Message mo ako bro para ma-check ko kung ano talaga, kung nag-activate na ba talaga. Next question guys, 2-3 questions and then Ito, may very interesting question si Boss Glenn. Sabi niya, base sa psychology of trading na diniscuss ko, may mali yata sa trading plan ko. Agreed masyado ako $67 ko kasi naging $897. May mali po ba sa trading plan ko, sir? Oh, first and foremost, palakpakan naman natin si Boss Glenn. Grabe, $67, naging $897. Oh my God. Imagine ko $670 siya, naging $8,970, almost $9,000. Gano $9,000? Well, 480,000 lang naman. Di ba? So, okay. May mali po ba sa trading plan ko? I cannot dispute your results. May resulta ka eh. Ganun lang naman yan eh. That's trading. I'm not saying na may mali sa result sa sa trading plan mo kasi you're producing positive results. Chances are, yan trading plan mo, suited talaga siya para sa'yo. At nakuha mo na talaga yung tamang timpla, which is a good thing. So, who am I to judge you based on the result of your trading plan? But syempre, kung ikaw naman bossing, aminado ka sa sarili mo na somehow sumipa ang greed somewhere, kayo na lang po bahala mag-manage niyan. I mean, nagbigay tayo ng tips kanina on how you'd be able to handle the same, no? But, sobrang ganda nung ginawa ninyo. But, again, yun nga, I'm not saying, I'm not taking on your, decision to do something na ganyan. 67 to 897. Oh, ito na pala yung prime example na $50 na almost naging 1,000. Pwede pala siya. Yun yung tinatawag na masarap na mali. Yeah. So, yun yung masarap na Pero hindi naman mali, no? Wala naman, hindi mali. And I'm not saying mali. We're not going to dispute. Kasi profit eh. Diba? So, resulta yun eh. Tama yun, boss. So, hindi naman mali. So, I'm sorry. Gawin na lang natin consistent. Yes. Consistent. Alright. So, I may question dito kay Sir Frank. Sir, wala bang dituturo dito sa economy about prop firm magiging funded? So,
alam ko for that specific matter, wala. Pero ang alam ko may gumagamit ng tools natin, yung CAA pattern for yung mga funded ginagamit nila. But namamaster na nila yung timing, at saka yung setting. So alam ko nandun. Kasi ang inades talaga natin dito sa economy is ano yung need ng majority. So let's say for example, yung majority dito is mostly baguhan pa. So if you are into that level, I would say congratulations. Kasi that would mean that you have already developed your winning strategy. And that's good. But for Prof. Torn, actually madali lamang talaga eh. When you can prove that you have that very consistent winning strategy, iba-iba lang yung firm, iba-iba lang yung criteria nila. But for me, kung mayroon akong nade-develop ko na yung yung strategy ko. So, para sa akin lang kasi nag-trade kasi kami before funded eh. Para sa akin, para walang pressure, if may winning strategy ako, I trade for myself. Then I look for a way to fund myself and para walang hassle at walang pressure. Sa akin lang. Nagiging masyadong hype kasi ngayon yung mga prop firm eh. But kung magaling ka na talaga, mayroon ng talaga resulta, so trade mo yung sarili mo, yung kumbaga sarili mong fund para bro, I tell you, iba yung pressure. Ito para may perspective yung kasi I trade na funded before eh. Diyan ako galing eh. Funded yung namin. So, iba yung trade na demo account. Iba rin yung nasa mga 100 level or 500 USD level below. Iba rin yung nasa mga 6 digit na yung capital mo. Pero guys, I tell you, kailangan ka ng ibang level of trading psychology kapag ang itin-trade mo hindi mo pera. Yun lang. Para sa akin, you want peace of mind, trade your own money. sa akin lang. Tama. Kasi I already there. I've been there. Actually, sir, I very much agree. Kasi personally, dati po akong fund manager na isang politiko, hindi ko na lang po sasabihin kung sino. Sumalangit naman ang kanyang kaluluwa. At 1 taon po kaming binigyan ng because at the time, kaya kasi. So, madali pa mag-trade noon. Unfortunately, medyo mahirap na mag-trade ngayon unlike before. So, at the time, tumanggap kami ng friend ko ng fund management. In the end, nalugi pa kami. Kasi medyo masakit yung profit target na hiningi niya sa amin. Tapos anything in excess yung pa lang yung sa amin. Walang upfront na basta na-achieve daw niya yung profit target niya. So, naivety rin sa part namin, no? Pero sobrang hirap. Kasi hindi ka patutulugin. Nanaba ako dahil doon, actually. Sa sobrang stress. Yeah. That's so. By the way, thanks to Sir Frank kasi na-brought up niya yung about sa fund management. Guys, suggestion ko lang, if you want peace of mind, wag muna. Kasi I tell you, iba yung pressure talaga. Hindi ka nakakatulog, I tell you. So, if you want peace of mind, trade for yourself. Kahit ano mangyari, you can pinpoint back yourself again and bounce back and relearn the game. So, pero pag ibang pera na yung ginamit mo, ibang usapan na yan eh. So, I don't really I don't recommend. Kasi may iba, sir, we're looking for we're looking for someone who can invest us. That's good, that's your own. But just to give you some awareness na kumbaga if you want peace of mind, kung gusto mo peace of mind, which is hindi nabibili ng pera yan, mas maganda mag-trade ka. Well, let's go back to the first principle. Only trade on what you can afford to lose. Yun lang for peace of mind. Anyway, I think ang dami na nating, wow guys, palapakan naman natin guys, Sir Carlo, grabe. No, that was really a bomb and a tons of pure value. No, very powerful tips na binigay niya sa atin. Kasi sa totoo lang guys, we can master how to execute trade eh. Madaling i-master eh. We can master how to read your indicators. So if you are more on indicators talaga. But yung pinakamahirap i-master talaga is yung psychology part of the game. Kasi it talks about our emotion,
It talks about fear, it talks about our mind and our heart, di ba? Kasi sabi nga nila, ito, ano talaga to, matalino pero bubo naman. Parang ganon. Kasi if you need to combine the brain and the heart, no, that's trading psychology. So trading psychology is not only brain, and trading psychology is not only heart. So we need to balance the game between fear and confidence and everything. And walang shortcut talaga sa psychology. No, walang shortcut. Just guys, just trust the process. Kung nag-fail ka man, part of the game, walang successful na hindi dumaan. Kung nasunugan ka man, part of the game. Pero ang pinaka-sure talaga na strategy dito, guys, is learn, 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 learn. Yun ang pinaka-sure na strategy na pwede kong mabigay sa inyo. Kasi sabi nga kanina ni Coach Hart, 12 years na sa industry, hanggang ngayon nag-learn. Kasi iba na ngayon eh. Dati MT4 lang eh. Ngayon may mga US30 na. Dati konti lang yung nag-gold, di ba? Ngayon lahat gold na, di ba? So yung iba gusto exclusive gold lang. So very, very, very different game nowadays, no? So ngayon kasi na-mix na, may mga crypto pa. So very complex na yung ano ngayon. So stick to your game, stick to your strategy. If you can find someone that can help you, that's very well and good. If you find a community to help you, that's well and good. If you find a good, very good like academy and training and tools, that's very, very good. Kasi yun yung nakakatulong to at least somehow na magiging made-develop, mas madali tayong matuto talaga sa trading game. Alright, guys, without much ano pa, kasi medyo mataas na tayo. Can we give a hand, another hand of applause to Sir Carlo? Thank you so much, sir, from the bottom of our heart. Galing po sa Bisaya Community. I'm shocked na kabalo maday ka magbinisaya. Galing po sa Bisaya Community from Cebu, Sama, Davao, Cagayan de Oro, and the rest part of the Bisaya Community. Maraming salamat po. We really appreciate you. Nailed it. You have a very great presentation and we are happy to have you again in case kung papansinin nyo yung mga message namin. Guys, thank you so much for joining us. I'm sorry I can't accommodate any questions anymore, but we have group chat. You can proceed there. Thank you so much, Sir Carlo. Guys, maraming salamat. 70, 80 plus participants. Grabe, it's exceed by expectation. Guys, it's a weekend. Take time to relax, chill, pahinga muna, pray para sa Monday, reset, restructure or what. Base sa natutunan natin, make it sure that we need to apply all the learnings na nakukuha natin tonight. Once again, thank you so much, Sir Carlo. Do you have a closing statement or we'll just... Salamat po sa lahat. Sir Carlo, thank you so much. Have a good one. Maraming salamat. God bless you all.